Oh hey, how's your day? Oh, kumusta ka na? Malungkot ka ba? O masaya? O baka naman stressed ka na? Here, you can express yourself. So come and sit down with us for meaningful conversations. Only here on INC Radio Cafe, Christian Attitude, Faith Enhanced, tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. At kasama kayo doon. Kasama natin sila doon. Yes. So, ano kumusta na yung siya mo? Have you ever seen a post on social media or encountered anything in real life that made you stop and think, wait a second, I have thoughts about this? Ganyan ang mga pag-uusapan natin dito sa episode ng Christian Attitude, Faith Enhanced or CAFE. So kung ikaw ay young at heart, chronically online or otherwise, samahan po ninyo kami sa ating show para ma-discuss and mag-deep dive sa mga issues, topics, and conversations na ganito as we explore what our ideas and perspectives are going to be as true Christians. And for this episode, I'm gonna be one of your hosts, Harmony, Justin. Ina, and of And I'm course, Orby. ang bago nating host? Host, isa lang. More than one. Wouldn't that be Host, nice kuya. though? Pero syempre, kasama nga natin as he just introduced si Kuya Norby. Hindi na masyado akong matanda. Hindi. But, baka sa knowledge and sa Yes. wisdom na i-share natin sa ating mga viewers. Yeah. Because, I mean, ang dami nating dapat i-share ng mga thoughts, perspectives din as someone who is also chronically online. I don't know, Yeah. you guys. Ako medyo, lagi kong hawak yung phone ko. Medyo. Medyo lang naman. But then, alam mo yun, lagi akong exposed, I guess, to the ideals and ideas that the world is putting out, lalo na sa media, sa social media. Kasi I'm sure all of us halos have 1, 2, 3, or more Yes. social media accounts. And for sure, nakikita natin yung mga pinapost online and I guess the things that are being, sabihin ko ba, forced upon us. Somewhat. Diba? Somewhat. The ideals that are being forced upon us. Kaya every time I look at my screen, in the back of my mind, laging nasa isip ko yung, actually timely nga yung isang recent verse na highlight in one of the worship services na don't be so adjusted to the culture of this world na makikiayon ka or makikibagay ka without really thinking about it, without really thinking about if this culture, this idea, or this perspective is something that can help us live our lives as true Christians and of course as pleasing to our Almighty God, di ba? Yeah. So, every time may nakikita kong post, parang, dapat ko bang i-adopt to? Wait lang, dapat ko ba i-adopt to? Ma-apply ko ba to sa buhay ko for the better? Yeah. And that's really the theme of our show na Christian Attitude, Faith Enhanced. So, sana mag-enjoy ang ating mga viewers dito sa ating episode na ito dahil for me, very timely and very beneficial yung magiging discussion natin. Lalong-lalo na hindi lang ako, ikaw, or kayo yung nasa social media, kundi yung buong pamilya din natin. Yes. Diba? Oo, speaking dun sa sinabi ni Ate Harm kanina no, na we are all almost chronically online Yes. and the news follows every one of us kahit nasang platform man tayo and kahit hindi mo gusto na makakita, makarinig, makabasa ng mga untoward incidents lately, di ba? Sobrang dami, sobrang frequent lately na parang nakaka-alarma or parang mapapatigil ka rin, mapapaisip ka rin na bakit nga ba nangyayari itong mga ganitong bagay na what could have prevented those things from happening, di ba? Nakaka-affect din talaga eh. Kasi ako, I believe na lahat tayo halos nakaka-relate dito. Yung Yeah. hindi natin sinasadya, na-adapt natin yung nakikita natin. Honestly, may mga times. Subconscious eh. Subconsciously, parang nabasa lang natin, kahit sabihin natin na pag-iisipan natin kung dapat ba natin Yeah. ilagay ito. Pero dahil lagi natin nakikita, Mhm. term na ginamit mo na forced upon us, totoo. Yeah. eh. Yeah. Unintentionally talaga, we adapt whatever it is that we see. Mhm. Parang it's a human nature kasi as it is. Kapag lagi mo nakikita, mas yung retention sa utak mo. Yeah. That's the word eh. Oh yeah, Mm. sa retention. So, parang gano'n na. Kahit ayaw mo, parang the way you react, talagang magiging gano'n. Kaya I believe na isa rin yun sa mga topic, and I think this is a topic that we have to discuss today, yung gaanong kahalaga yung meron kang bahay na mauuwian, Yeah. na maaasahan. Na may guide ka, no? Meron kang, Oh. I like what you said, bahay na win. Parang home base. Parang meron kang home base where you get to reset after all of these
ideals, parang after mong ma-overwhelm sa lahat ng mga bagay na to, di ba? Meron kang pahinga. Yes. Yeah. Your safe space. Kailangan natin Yeah. yan. Sana ito ang safe space ng ating viewers. But in the interest of this discussion, Mhm. ano nga ba ang home base? Ano nga ba ang safe space natin amidst all the things that we're seeing on social media? Saan tayo nakakahanap ng pahinga? Yeah. And I believe not just in social media, Yeah. even in real life. True, Pag lumalabas true. tayo, kasi ngayon, grabe, nakakatakot na Ah. lumabas, di ba? Honestly. Yeah. Ako, nararamdaman Same. ko na, pag tumingin ako dito, saan ba ito papunta? Parang Am I ganun. safe? Am I safe pag Oo. lumiko ako dito? Totoo. Like, we really need to be cautious. Kaya, Mhm. it helps to have that place where you can, paano ba, you can let your guard down, you can let your Mhm. walls down, kasi alam mong safe ka, Mm. not just physically, but also in your thoughts, in your Yeah. ideals, safe ka doon. Personally, I find that at home, syempre, at my actual home, with my family, with my parents, with my husband, with my cats. So that's where I find rest, that's where I Yeah. find peace, which I think is so important na kaya pinapahalagahan ko rin yun eh. Mhm. Yung mga moments na kasama ko yung pamilya ko, kasama ko yung husband ko. Kasi where else am I gonna find that kind of peace? Lalong-lalo na kung kasama ko sila sa Mhm. loob ng kapilya. Yeah. Kasama ko sila sa mga aktibidad. Like, there's no greater joy or greater peace when I am with the ones I love, doing the things that I love, especially Mhm. pag related siya sa iglesia. Ako nga rin nakaka-relate sa'yo ngayon. Uwi na ako. Gusto ko na umuwi ng Baguio. No, I feel you. Sige, nasamahan ka na namin pa Baguio. Yeah. Go! Oo. Ituloy na natin yan. Yung pagkakape sa, Masarap sa Baguio. Malamig. At dahil dyan, may uuwian na rin tayo. Yun. We in-invite yung sarili sa house ni Tim. But no. But you know, that's a very important feeling. Ano? Yeah. Sarap sa pakiramdam Yeah. na sa lahat ng gusto mong balikan, yung pamilya mo. Oo. It's a gift eh. It's a gift. And I believe that kind of thing is something that we should all cherish and at the same time, build. Yes. You know, It's so important that you said build. Kasi, honestly, I guess a lot of people might be taking for granted the fact that they have a family still. that they're Kasi fine. parang, diba? Kasi Totoo parang, yun. uuwi ka, dyan yung mom and dad mo, parang wala lang. But then there are, nasasad ako, nalungkot ako, kasi there are people who don't have that Mm. family, di ba? Oo. Hindi ko alam, paano ko masasabihin? Na ano kasi ako, nasasad kasi ako when I think back on, for example, the people that I know that have lost a loved one, Yeah, a very yeah. close loved one, Mhm. and of course, lalo na sa loob ng iglesia, it's hard to feel sorry for them kasi alam mong natapos nila yung takbuhin nila, natapos nila yung takbuhin, and there's no greater confidence also na kapag namayapa ka sa loob ng kahalalan, that there's nothing for us to fear. But Yeah. of course, as humans who are here on this earth, parang, You will still feel sad. So pa rin yung may physical connection. Yeah, and the presence of parents talaga in our lives. and that's why it's so important, I feel like, na meron tayong, paano ba, extended family inside the church. Ah, yes. That's my perspective na, for example, mawalan man tayo ng loved ones, sa parang immediate loved ones, so we still have that extended family. I mean, that's what the Christian family organizations are there for as well. Yes. Parang for me, nagpapatatag siya. I don't know what I would have done. I mean, di pa naman ako nawalan ng close loved one, no? Pero there were definitely moments in my life that I felt like I could benefit from turning to people my age versus anybody else, no? Yeah. Yung I don't know what I would have done kung wala yung Kadiwa family ko, kung wala yung mga kaibigan or yung mga kasama ko sa kapisahan ng Kadiwa back then, no? Pero di ba yung Christian Family Organization, complete siya eh. Yes. From PNK, 4 to 11 years old or Yeah. 12. Yeah. So, guided na tayo. So, yung mga bata tayo, nakikipagkwento True. tayo, kalaro natin, True. kasabay natin paglaki. Tapos, kapag nandun na tayo sa stage ng puberty, merong binhi na Yeah. i-guide tayo. Ano ba yung mga dapat na maging choices natin? Yung mga kaibigan natin, na kasama natin, palagi. Tapos, when you reach 18, merong kadiwa. Yes. Diba? Na tutulungan ka naman, career development, Mhm. ano yung mga professional goals mo. Yes. And kung nag-aaral ka, merong CBI. Diba? So, talagang guided ka. And Ang even na dami, no? mag-asawa ka na. Yes. Yeah, merong bukulod. And para sa atin na nag-work, meron ding SEA, Christian Employee Association. And you know, that got me thinking, Mhm. built it. Built yung Built. lahat Yes, ng- to your point. Oo. And kapag ka tinignan mo mabuti kung gaano siyang kabakod, bakod, tama ba yung Tagalog? Bakod. Bakod. Gaano Ah. siyang Yeah. bakod. Bakod.
para tayong binabakuran ng security doon sa lahat ng mga organizations na yun. Because Yeah. it further heightens the importance ng kailangan we build the family that we have right now. And failing to build that will often cause a lot of distress. Kasi wala kang mapupuntahan, wala kang mauuwian, wala ka ring masabi na meron akong pwedeng kausapin. And I think mahalaga yun. Kasi yun ang pinakita sa amin, the parents ko mismo. Growing up. Oo. Ang ganda ng sinabi talaga ni Tim. It really hits home. As in, napaka-importante na may bahay, may pamilya kang uuwian. Not just physically, but also spiritually and mentally. Kasi ako recently married. So, we moved out. Congratulations. I moved out from my home of 30 years. Oh. And then, just like you, Ate Mar, mga isang oras yung feeling mo? higit yung layo namin. And then, it feels kind of weird. Pero, privilege pa rin naman na kahit medyo malayo ng konti, kaya pa rin namin uwian. So, Yeah. just last night, doon kami natulog. Mm-mm. And then, di ba yung parang pag-uwi mo, there's a warm food at home-cooked meal. Yeah. And then, your parents, parang iba na kasi, parang you're at a different stage of your life. So, they are more accommodating. And then, lagi nilang kinakamusta kami. Actually, kahit nung one time na first time ko mag-spend ng day sa bahay na bagong tinitirhan namin na ako lang kasi nag-work na si husband. So, yung mother-in-law ko naman, nag-stay siya, pinuntahan niya ako sa bahay para samahan ako. It feels weird kasi sanay naman ako mag-isa. Pero the love and, di ba, parang iba talaga yung care, iba yung effect din ng guidance ng parents and yung continuous presence nila sa buhay natin. Kahit ano pa mang age tayo meron, ang laking impact niya kasi parang it makes us more guided, it makes us more confident and talagang nilalagay tayo sa right path na dapat nating puntahan. Parang Kasi guidance Yes. kung bakit natin madalas sinasabi kanina pa, yung build it up, yung pinag-uusapan, Oo. sabi mo, may warm food, there is action behind everything sa pamilya. And that's something that I believe all of us can thank Yes. our parents for. Not just action, and intention talaga. Intention. It's all intentional the way they show us that kind of love. So actually, with that discussion, gusto kong balikan yung binanggit ni Kuya Norby, yung mga Christian family organizations natin and yung mga samahan, no? I kind of want to expound on that for the sake of our viewers also. Kasi now that you got me thinking, sobrang intentional din ng Yes. bawat Christian family organization na binild para sa atin. So, let's start really with PNK, pagsamba ng kabataan. Lahat naman tayo. Yeah. 'Di ba? Dumaan. Laking Oo. PNK, dumaan talaga doon. Parang gusto kong i-explore ngayon, lalo Kuya Norby is a new host dito sa cafe. Yes. Parang balikan Ikaw kaya natin. Oo. Yeah. Is there any special PNK memory that you have growing up or any moment with your parents na you feel talaga na guided and very sila yung anchor mo para sa buhay, parang gano'n. Parang feeling ko yung PNK, yun yung may pinakamalaking impact sa buhay ko. Kasi children's choir kasi ako before. Oh. So, kung binabalikan ko, yung leadership skills, yung accountability, responsibility, na masasabi ko na meron ako ngayon, na-build yun nung bata pa ako. Kasi imagine kapag mga awit ka or part ka ng children's choir, kailangan responsible ka, kailangan gumising ka ng maaga. Oo. I-prepare mo yung mga gamit mo pantupad. Totoo. So, dun pa lang sa kabataan, talagang hinuhon ka na ito yung gagawin mo. Hindi mo pa alam nun before dahil bata ka pa. So, para sa'yo, part of the routine. Pero ngayon, kapag binabalikan mo, malaki pala yung effect nun. Accountability. So, dapat, alam mo yung gagawin mo, dapat tama, di ba? Did your parents play a role sa pagpupush sa'yo dati for... Yeah, kasi I recall, parang before 5 years old pa lang, mga awit na ako. Wow! Sila yung talagang, lahat kami sa mga may tungkulin, so sila talaga lahat yung nag-inspire sa amin. Oo, So yung nag-lead sa- magulang mo, may tungkulin na rin doon. During that time, parang pinasa na nila sa aming magkakapatid. So parang, kumbaga nag-retire na. Kasi, though matanda na ako, I'm 37, magta-37 na 36. So youngest kasi ako. So imagine, baka yung mga nanay nyo kasi edad ko.
Hindi naman. Naman? Hindi naman. Hindi tayo nakakalayo ng So, edad. Sagot si Tim. Teka. Sorry. Ganun siya. So, yung kumbaga, yung dynamics, lahat kami sabay-sabay tumutupad. Oh, that's so nice. Dalawa kami ng kuya ko mga awit, yung ate ko guro, isa kong ate. Ayun, So, galing. Isa sa mga naaalala ko. Basta, pag PNK, feeling ko yung lahat nung mga skills na meron ako, talagang doon nahubog. Kasi, hindi natin alam nung bata pa tayo, pero eventually, it will lead into something pala na Totoo kapag yan. lumaki ka na, kapag magde-decide ka na maaalala mo sinasabi lagi sa PNK, piliin mo kung ano yung mabuti. Totoo. Yeah. Pipili din ka, tama o mali. Pipiliin mo yung tama. Mabuti o masama. Pipiliin mabuti. So, yung magiging guide mo. Di ba? Oo. So, from that 4 years old ka, 3 years Yeah. old ka, sumasamba ka sa PNK, sinabi ko nga kanina yung retention. Yes. So, yung retention, di ba? So, maaalala mo, ito yung dapat kong gawin. Love. Gusto ko yung binanggit niya nga na nare-retain mo yung mga bagay na yon kahit sa iyong paglaki. Di ba meron yun? May verse yun eh. Yeah. May verse na parang Turuan mo ang teach. bata. Yes. Yes. Mula pagkabata. So that when they grow up, they will not depart from those things. Yes. Ang kulit. Alam mo, kung iisipin mo kasi, nung bata pa tayo, iiyak ka nun. Ah, Kasi meron akong gustong panoorin na parang animation sa TV, di ba? Nasasakto pa yun doon sa oras ng sa Sunday ng pagsamba. Pero isipin nyo, no? That's how visionary the church administration. Kasi Yes. PNK, it was formed 1918. Yeah, 108th anniversary. Yeah, so, di ba, before pa lang, inisip na ng church administration. Di Na ba? kailangan siya. Kailangan. So, kaya nandito tayo ngayon, na And still. we still remember everything from our Yes. PNK days. Ako ang fond memory ko siguro. Go. Ang pinaka-fond memory ko siguro from my PNK days, yung talagang hinahatid pa ako ng tatay ko para sumamba. Tapos ngayon, ikaw naman naghatid sa dad. Oh! Full circle moment. Tapos, ayan, ewan ko, ang tatay ko, every time naman na uuwi kami from pagsamba, ang una niyang tanong lagi, anong leksyon? Yes. Anong tinuro sa inyo? Yes. Ganun lagi. So parang hindi siya just for the sake of having a quiz after the worship service. Kundi, of course, it's our parents checking if we are really learning, if we are listening, and if we are indeed being equipped with the faith that we need. Ang galing, no? They're intentionally reinforcing also kung ano yung mga itinuturo sa atin. Kasi I'm sure tinuturo din sa kanila yun and pinapaalala sa kanila yun sa pagsamba ng katandaan na look for your kids. Yes. Like, the church is looking after your kids, so do your part to look after them as well. Primarily, di ba? Primarily. Yeah. Nakaanak eh. Diba? Pero gusto kong balikan yung sinabi ni Kuya Norby na the establishment of PNK is very intentional. Even as kids, mararamdaman mo yun eh. Like, yes, it's all fun. Parang, for you, it's parang, as a kid, it's fun for you. But then, di mo alam, natututo ka na pala ng important life skills. Naalala ko tuloy yung experience ko kung bakit ako naging choir member. Kasi pag sumasamba ako, tapos nakikita ko yung mga awit syempre sa harapan, ang saya naman nila, binubuksan lang nila yung little book nila, tapos bubuksan ulit, tapos parang, ang cute naman yan, I want to be that. Diba? Sobrang simple lang eh, na enganyo ako as a kid because of what they were doing. What they were doing was different from what I was doing. So naisip ko as a kid na gusto ko rin gawin yan. And yun na pala yung, alam mo yun, pagtawag sa akin bilang mga awit Na until now. Until now, nakikita ko rin yung value nun. Again, leadership. And yun din yung nag-push sa akin na parang I was a choir member for lang, no? PNK mga awit for 8 years. So, at that point, it wasn't normal for me na hindi na magkaroon ng tungkulin. Parang, alam mo yun, there comes a point kasi na after mo maging mga awit, hindi ka na pwede maging mga awit kasi masyado ka naman matanda. So what's next? Transition ka na. Exactly. What's next? Andyan ka na sa munting kagawad. Sorry, hindi munting kagawad. Sa kagawad Kagawad. na. And then all the other tungkulins that come with that. Until eventually, naging guro ako. And all of that thanks to the kid in me that felt like, I want to do that. Yeah. I can do that. God will help me do that even though I'm not aware what to do. At napaka-ganda na yan yung mindset, I'm sure, ng marami ring kabataan ngayon. Diba? Despite all of the distractions, I Yeah. guess, on social media. Oo, I guess, Hindi pa let's hear it from the Yan. young one. Young. Wow, from the Young PNK. one pala. Noon, I believe, ang ginawa ko dati was tumanggap ako ng tungkulin bilang munting kagawa. Oh. Okay. Binanggit mo naman. With your barong and everything. Yes. Huh? Yun ang naging memory ko noon. The Kasi, junior officer. We have a picture of Tim. Wow. Pwede natin ilagay? Pwede yun. actually a picture online.
Oh. pinost ng parents ko, nasama-sama kami doon for pasalamat. Baby pa nun yung sister ko. Okay. And then, nakabarong ako. And yung naaalala ko na memory nun was, tinake ako ng parents ko sa may tabi ng New Era University. Mhm. May mga pagawaan pa ng barong doon para sukatan ako. Ah! Tapos, yun ang pinakauna kong tungkulin sa pagsamba, yung Wow! munting kagawad. Napakalaking opportunity for development yon actually. Kasi Yes. iba yung responsibility ng munting kagawad versus Sasaway mo requirement. yung mga ano. Totoo. Kaidaran. Maingay, huwag kang maglaro. But then that's how you learn also what is proper. Kung ano yung Yes. mga tuntunin sa loob ng iglesia. Totoo yun. That is why you are as responsible as you are. Ah? Good job. Kahit Being the panganay that he is. Yes. sabihin ko dapat only child, pero hindi pala. Hindi. Lagi ka nalilito dyan. At dahil dyan, bilang na-express na natin ang lahat ng ating mga sarili, meron din tayong mga viewers who have also expressed their views no on growing up iglesia. So, Yes. narito naman ang Espresso Self. Espresso Self. So para sa ating espresso self, ito ang sabi ng ating sender. Dear Cafe, habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko kung bakit ganito ako mag-isip, magsalita, at mag-react sa iba't ibang situation. Bukod sa maraming impluwensya ng mga magulang ko sa akin, natuto rin ako sa school, sa mga kaibigan ko, at ngayon sa office rin. Kahit may asawa na ako at napakaraming tao at mga bagay na akong nakakasalamuha, iba pa rin yung turo ng parents ko sa akin. I remember yung conversation namin ni Papa. Tinanong ko na kung mamimili ako between tama at mabuti. Palagi kong pipiliin yung tama kasi lahat ng tama ay mabuti. Kaya, ganun din yung gagawin kong pagpapalaki sa mga anak ko. Love, Working Millennial from Davao. That was really nice. Lahat ng tama, mabuti. Yes. Galing nun. Laging Oo. pipiliin ang tama kasi lahat ng tama. Ay, mabuti. At yun know, alam mo ko nung question na Mhm. pumasok sa utak ko. Mhm. Sino sa inyo, ano ang pinaka-influential space na naranasan ninyo sa buhay? Home, office, school, or community? Home. Home talaga Home. sa akin. Yeah. Pati sa akin, home. Diba? Home So lahat talaga. tayo Kasi, nakaka-relate doon. yeah, kasi back to the intro discussion that we had, kailangan talaga natin ng home base eh. Yeah. Honestly, yung sa school pa nga and sa work, Mm. yun pa yung, dun ko pa nakikita yung what not to do eh. Alam mo yun, dun ko na put into practice yung mga natututuhan ko sa bahay, mga natututuhan ko sa pagsamba, and it helps me compare na, okay, this is what I am going to do as a true Christian dahil ito yung tinuro sa akin. And this is the situation that challenges that. This is the situation that challenges me. And thankfully, makes me stronger kasi gaya nga rin nung sinabi nung espresso self-sender natin, Yeah. ang tama, lagi nang pipiliin ang tama kasi yun ang mabuti. At alam naman natin na ang tama ay laging nakabase sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Yes. Mas lalo ko lang nakikita ngayon na kapag wala kang bahay na mauuwian, or if the home is not stable enough, Mhm. you tend to develop the things that are not supposed to be Mm. rather than the things that are supposed to be. Kasi wala kang backing eh. Mm-mm. Wala kang pundasyon eh. Yun ang nararanasan ko. Mhm. At least sa akin, I am confident to say na meron kasi akong pundasyon. So we are possibly privileged enough We are to say so Yeah. privileged. Oo, Yeah. hindi lang bahay eh. Kasi yung bahay din natin, nagagabayan din ng mga kung anong natutunan natin sa pagsamba. And that is another set of a privilege that we have to be thankful for. Pero if you think about it more, Mhm. kapag wala yun, what's next? Yeah. Mhm. Kaya, ako, Babalik I tayo don't sa want to be able to think about that na kung wala yun. Di ba? As you Nakakatakot. mentioned, as But you we have- mentioned, we're privileged to actually have that. But we have to face reality. Yeah, The there reality are is there are people. people who does not have that. Mm-mm. And kapag ganun, definitely you lean towards the pagsamba more. Yeah. Yeah. Towards the pagsamba more. Hindi mo naman Kapisanan pwedeng also. Oo, kapisanan. Hindi mo naman pwedeng sisihin na kasi ganito. Yeah. Ganyan. Naalala ko tuloy yung pinag-aralan natin elementary, diba? Mhm. Family is the basic unit of society. Yes. Yes. Foundation talaga yung family, diba? So imagine mo, yung formative years mo, diba? Mm. 0 to 8 years old, Mm-mm. most of your time, nandun ka sa bahay nyo, sa pamilya mo. So talagang yung influence niya, kung sino ka ngayon, babalik at babalik. Sobrang sa laki family ng talaga. effect ng family. Kaya,
diba, ito yung talagang tinitignan natin na very crucial part ng upbringing ng isang tao. Kung paano siya pinalaki sa kanyang tahanan. Actually, kung kanina pinag-usapan natin before Espresso Self yung PNK, Mhm. I think papasok naman dito yung kapisan ng buklod din kasi they're the ones who will be starting that family essentially. So tama, no? What have you learned about starting a family? Are you actually ready to start a family? That's definitely things that me and my husband have been thinking about a lot. Na parang, ready ba tayong magkaroon ng pamilya? Are we sure about the things that we are going to teach our future children kung sakali? Kasi, let's face it, in this world, ewan ko na Sobrang very hirap. unpredictable At nakakatakot. na diba? As in, I don't think dapat ka matakot. Exactly. No, that's true. Family. Thank you. Diba? No. But yeah, no, totoo naman. As humans, that's definitely something that we think about a lot na parang, are we ready for this? Parang, even if we are ready, will our future children be ready for the world that they're gonna be born into? Wala kaming magagawa dun eh. But, as you said, it takes a while to get to that level of mind, to that mindset, no? Pero, there shouldn't be anything for us to fear. Kasi kung ipagkakaloob yan ng ating Panginoong Diyos, kung ipagkakaloob na magkaroon kami ng family, Yun ang pinaka. diba? He's going to be the one to guide us to raise that kid as well. yeah. So, Totoo. personally, I have nothing to fear. Tignan natin. Although, reality is, Yeah. nakakatakot talaga. Yeah. Ako talaga. Nakakatakot talaga. That's why, yeah. Madaling bumuo ng pamilya, lalo na sa atin, di ba? Married na tayo. Buklod, yeah. So, pero, imaginein mo kapag may ano ka na, may anak ka na, tapos with the environment, I can't. di ba? Parang, Ayokong imagine. parang, Oo, ang palabasin ko ba hirap. yung anak ko, di ba? Sa ganitong klaseng mundo, sa ganitong environment, ang sobrang daming nangyayari na parang, how can I make my child safe and sound all the time, di And ba? that's valid. May isip mo, no, ba't kaya ganun yung parents ko before? Yeah. Ah, May isip yeah. dahil, Kaya married pala. na tayo, kaya pala, Oo. kada, Grabing pressure to Parang lahat na lang ng Hindi host ata sa cafe, dapat maging buklod. Hindi naman. Hindi. And but then you're kadiwa. So Mm. that means you're in that phase of preparation also for Mm. that point. I mean, hello, naging kadiwa din naman kami. But some things that you consider as well sa ganitong phase is, dapat ba mayaman na mayaman ako bago pumasok doon sa pagiging buklod o kaya naman. But it gravitates towards the ending na I don't think I have to worry about those things. Yes. I don't have to. There's really no need to worry, especially kung anchored tayo dun sa knowledge na lagi tayong may gabay, hindi lang sa tuwing araw na pagsamba, kundi every other day, everywhere else, dahil nga sa mga kapisanan. And I think that's something na naituro sa akin ng mga magulang ko. No, I don't think. I know it's something na tinuro sa akin ng mga magulang ko. Pinalaki nila kami ng puno ng pagmamahal at And it shows them. It shows. It really does. Sobrang cute naman ng mga sharing natin. Thank you so much, guys, for letting us into your childhood. Yeah. Ang sayang pag-usapan, but then that got me thinking also, hindi lang yung home natin, hindi lang tayo sa bahay kasi humahanga eh. So our home base isn't really all there is. We go outside, there's school, there's work, there's community, there's whatever it is na pinagkakaabalahan natin. How did the home prepare us for those things, and how can we continue to live our lives, of course, grounded in the Christian teachings amid all of the things that we're doing in life? Yan naman ang pag-uusapan natin, and we'll be right back after our short break. Stay tuned, guys. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. And we're back. Welcome back to Cafe Christian Attitude Faith Enhanced. So, yun na nga, yung naging discussion natin, di ba? I feel like kailangan nating i-discuss more about family because there's so many aspects of the family that we haven't discussed yet, particularly the way that they helped shape our lives to be ready for the outside. The outside world. outside. family yung training ground ba natin? Feeling ko, Basic, oo diba? nga eh. That's actually something that we have to explore, especially with our lived experience. Paano nga ba tayo hinanda para sa buhay na ito? Wow. Pero bago natin sagutin ang tanong na yan, mag-coffee break muna tayo. Let's go. Okay. Coffee break. This
is a very simple, quick break. Ano lang, mabilisan lang na explanation to. Mamaya maubos yung buong oras natin dito eh. Para lang Because, dun. because the question is very, very interesting. Feeling ko mapapaisip talaga tayong lahat. Napakasimple na ng question for coffee break. All you have to do is answer it. The question is, do I sound like my parents now? Parang, and then there was silence. Wait lang. Personally, yes. I feel like I do sound like my parents now. It's just not just the way not just the words that they choose to say, di ba? But also yung inflection, yung tono ng pagkakasabi nila ng Paano mga nila words. sinasabi? Paano nila sinasabi? Kunwari, papagalitan ako ng mga parents ko before, ikaw, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos yung tono, kapag ako rin, kumakausap ako ng someone, nagko-correct ako ng someone younger than me, ikaw, ganyan, ganyan, ganyan. With matching panlalaki ng mata. So kung paano yung parents ko, ganun na rin Napik pala ako mo ngayon. talaga Sabi ko, siya. naalala ko na parang familiar. I remember na ito pala yung ginagawa nila when I was younger. This is also what I picked up on. So yes, I do sound like my parents. I act like my parents. I mean, kanino pa ba naman ako magmamana, Yeah. di ba? Ako Kayo? din. Ang nasasabi sa akin madalas na nakakakilala ng parents ko. Okay. When they hear me speak, ako una na nakikilala. And then like that, masyado daw akong formal, ganun minsan. Tapos pag narinig na yung tatay ko magsalita, Kaya pala. I see where you get it from. yeah. Parang naririnig daw nila yung tatay ko sa akin o ako sa kanya. Sa akin, I think, sa mother ko lalo. Kasi parehas kami na madaldal. That's so cute. So yun, yun yung isa sa na-pick up ko. Tapos sa father ko naman, parang dati hindi ako ganun ka-conscious sa safety and all. Kasi bukang bibig niya yun nung mga bata kami na, wag kayong ganito kasi hindi yan safe. Ganyan, ganyan, ganyan. And then nung kumuha ng motor before yung boyfriend ko back then, now husband, yun din yung sinabi ko about safety din. So I think yun. Ang ganda. Kasi, I mean, lessons yun eh. Lessons yun na naituro, na i-pass down sa'yo essentially. Oo. Si Kuya Norby. Siguro sa akin, kagaya nung sinabi ka ni Ina, no? Kasi meron ako mga nephew and niece. So, every after children's worship service, lagi kong tinatanong, what's the lesson about? Oh. Kasi wala pa akong anak eh. So, yung sa Okay. mga pamangkin ko, ganun ako lagi sa kanila. Mm. So, kapag, di ba, medyo, tayo eh, guru din tayo. So, medyo alam ko yung lesson. Actually, alam ko talaga. Oo. Dapat, kung ano yung nandoon sa lesson, dapat na ini-ensure ko na nalaman talaga or naiintindihan na-instill talaga. talaga Yun sa din yung kanila. ginawa sa'yo ng parents mo. O, ganun before. Galing, no? Talagang, parang consciously or subconsciously, nakukuha natin yung mga habits din ng parents natin. And I am so thankful personally na yung parents ko, guided din and grounded sila sa mga turo sa loob ng iglesia. Kasi, that gives me confidence na kung ano man yung tinuro nila sa akin when I was younger, it's something that I can still apply to this day. Kasi, hindi naman siya ibang doktrina, hindi Totoo. naman siya ibang Christian attitude kung baga. So sobrang confident ko na sundin kung ano yung mga values na tinuro sa akin ng mga magulang ko. And I think it really prepared me for real life. Gaya nga nung discussion natin about the home being our resting place, yung place where we can reset, ganyan. That really helped me build my confidence for the real world. So, ngayon nagigets na natin ano yung pinanggalingan nila. Lalo na tayong tatlo, di ba? So, Oo. Hindi ko alam kung recently naka-attend ka na ng monthly meetup ng Buklod. Pero di ba? Hindi pa ako. Hindi pa first time mo. Malapit Wala next pa. month. Next month. Next month. So, di ba, nakaka-attend na tayo sa monthly meetup na yung meeting ng lahat ng buklod, di ba? Mga may asawa na. So, tinuturuan tayo, paano ba mag-handle ng pamilya? So, tayo, kahit wala pa, nape-prepare na tayo, ganito pala dapat. Imagine, nag-i-invite pa ng mga resource persons, may mga videos na pinapanood, dapat maging excited ka, Ina. Kung gusto mo nang maging parent, di ba? So, sobrang helpful para sa amin na buklod. And I know, sa'yo, Timas Kadiwa, ganun din. Oo. Meron din silang mga pinapanood na video, pero pang, appropriate for kadiwas. And yung activities ng Kadiwa, di ba? Oo. What activity have you attended recently? Siyempre, yung get together. Oh? And yun Saya. nandun din yung meet and greet. Yan. Just recently, dito sa AVM Convention Center, we did the Kadiwa meet and greet alongside the
20th anniversary ng Distrito ng Quezon City. It was fun. It was Diba? fun. And am I right na dahil nga binanggit mo yung dad mo used to bring you to yung mga meet up din ng Buklod before, did that help you parang build your confidence para mas ma-expand yung friendships mo sa Kadiwa? Oh, definitely. Yeah. Definitely. Kasi whenever I see my father, I think ito ang pinakamalaki na ituro niya sa akin is kung paano siyang magsalita confidently in front of everyone, kung paano siyang makipagkaibigan, kung paano siyang lebelado sa lahat ng tao. Yun yung nakapagbigay sa akin ng confidence to face whoever. So, hindi ako natatakot. Hindi ako mahiyain, kumbaga. Although, syempre, may hiya pa rin. Mahalaga naman yun. But what I'm trying to say is that natuto ako kung paanong humarap ng maayos. Transferable skills siya, you know? Yeah. I feel like that's one of the things that I really, really value ever since PNK, Binhi, Kadiwa, and even now sa Buklod. Sobrang transferable skills nung pagiging marunong kung paano makipag-usap sa tao ng maayos, no? Seryoso, or basta parang formal, marunong kang makiayon sa situation, because that was a really big deal or a really big help, lalo na nung nagsimula ako sa work. Yeah. Yeah. Kasi I felt like I didn't start from scratch na paano ko kakausapin yung colleagues ko, paano ko papakitunguhan yung boss ko, ganyan. I just brought to the front of my mind na ako, Iglesia ni Cristo dito sa workplace. So, ang kailangan kong ibuhay, which is yun naman yung lagi nating ibubuhay, ay kung paano yung tunay na Kristiyano. Because that's, I am going to be representing, kung baga, yung Iglesia dito sa workplace na to. So, I have to do good. I have to be good. Just the way my parents taught me, just the way the church taught me. So, again, lahat ng mga natutuhan ko sa kapisanan, sa bahay, transferable skills, it really prepared me for work and for school and work. O kasi may singit ko lang, no? Parang, kunwari sa school, sa office, kahit hindi naman tayo representative ng iglesia, parang gano'n na, diba? Ganun So, pag may ginawa kang mali, ay, iglesia ba may kasalanan, Kaya diba? nga So, dapat, Oo. talagang very, sumusunod sa lahat. Ay, Yeah. binubuhay mo, Iglesia ni Cristo values. Oh, actually, I remember during my first job, Yeah. parang naging representative of the church talaga ako during that time. Nanonotice nung colleague ko, one of my closest colleagues na lagi kong kasama kasi magka-department kami. Tapos nababanggit ka na, ganyan pala kayo sa iglesia, no? Ganyan. And then, doon na nagsisimula yung curiosity din. Natatanungin nila na, pag ganitong pangyayari, ano naman ang ginagawa nyo? Ano nang ganyan? And it's quite fun din naman on my end. Parang, they're getting interested and they are wondering why we do this and that. And then I get to explain it from a perspective na we do this and that kasi ito yung tinuro sa atin. Kasi ito yung batay dun sa mga nakasulat sa Bible, di ba? Ito yung mga teachings from our worship services. So parang it's very gratifying and it's very giving you the fulfillment na naisasalin ko rin or naipapakita ko rin sa kanila how we do things, how we follow God's teachings. So, dapat nagiging positive influence tayo sa Oo, environment. instead of them influencing us, di ba? Ano yun, Tim? Don't let the world influence you. Yes. You must. Influence the Diba, kumanta Yeah. na dito sa cafe. Kumanta na naman po tayo. But then, naisip ko, Ina, when you were telling your career story, no, yung sa work experience mo, there are also things that we learn in the workplace. Actually, Yeah, pwede rin nating i-apply sa pagtupad natin. For example, like professionalism, systematizing things so that things are more organized. Honestly, for example, sa work ko, we use extensively parang spreadsheets for organization. Nagagamit ko rin siya in fairness sa for example, sa district multimedia, mag-track ng mga items, or kailangan mag-track ng mga equipment, Deliverables. diba? Deliverables. Okay, ganito pala, may KPIs na rin ako. Yes! Diba? Na-transfer ko rin yung professionalism. May Oo. KPIs na din tayo dito. May calendar na rin. Correct. Parang ang gandang usapan din yan next time. Mhm. The importance of bringing in value into what you do for Yeah. Gandang For another episode. another episode. Another conversation. Yeah. For another Yes. day. Yeah. Pero I think the most important part of what we're discussing today is
yung sinasabi ni Kuya Norby, doon pa lang sa buklod, tinuturuan na kayo kung paano bumuo ng pamilya, kung Mhm. paano kayong Mag-lead ng family. mag-lead ng Yeah. family or mag-usap bilang mag-asawa, mahalaga din yun. Tinututukan talaga eh. Mm. Tinututukan talaga, which further brings the highlight of today's topic na bilang pamilya, kayo ang pagmumulan ng lakas ng inyong mga anak. That's right. Definitely. Ang ganda, kayo ang pagmumula ng lakas ng mga anak, which I know is so true for my parents kasi God knows the things that they went through. Diba? I mean, ako, hindi ko naman alam lahat ng pinagdaanan nila, but I know they sacrificed a lot for our family. That's a sensitive topic for me. Baka maiyak tayo. Pero when I say lakas, hindi lang yung confidence mo sa paglabas, hindi lang Yeah. yung kundi yung totoong lakas na meron tayo, which is yung pananampalataya natin sa pagsamba, Yes. sa pakikinig natin sa mga salita ng Diyos. Kasi ayun ang itinuturo sa atin. Mhm. Ayun din ang talagang inaral ko ng mabuti. Paano ka makapagtuturo kung ikaw mismo hindi mo ginagawa sa sarili mo? That's Yung mga salita tos. And Ayun na nga, paninindigan, di ba? Na meron tayong paninindigan that our parents were also able to teach us through their examples as well. Alam mo yung paninindigan na yan, mahalaga rin yan eh. Kasi, again, yung buhay natin hindi lang naman humahangga sa bahay, di lang naman humahangga sa school. school or work. Meron pa yung community building, friendships. These are the more, I guess, subjective aspects of our lives na walang KPIs. Yun. And I think Diba? ang pinakamalaki pa doon is yung sa sarili natin. Yes. We have exactly. we have the side na may ibang tao, Mm-mm. but what about the side na tayo lang? Kasi tayo rin, we learn lessons from ourselves eh. Mm. Totoo. Yung mga difficulties, yung mga challenges na pinagdadaanan natin, yung mga heartbreak na pinagdadaanan natin, those Experiences. are lessons din eh. Oo. They teach us things. So, hindi lang yung magulang natin, hindi lang yung kapisanan, hindi lang yung work ang nagtuturo sa atin, yung personal experiences din natin, tinuturuan tayo. I mean, hindi naman sa pag-ano, pero kailangan natin ng konting heartbreak bago natin malaman na the one na si the one. Tama ba, Ina? Yeah. Yeah. Buklod talks Yeah. only. Oo. Grabe, Tsaka sorry diba, Oo. Di ba nga, parang somehow, Mhm. kailangan mo rin nung experience para mas mabilis ka matuto sa ganun eh. Oo. Pero of course, you can also learn from experiences ng ibang tao. Para naman, di ba, na yun yung ginagawa din naman sa atin at ginagabayan tayo on that part. Kaya di ba sa mga pagsamba, sa worship services, maraming mga nilalahad ng mga experiences from people before so that we can learn from it. Alam So, niyo ganun ngayon- din sa atin. Alam nyo ngayon na iniisip ko ng mabuti, tinanong ko ngayon sa sarili ko, ano ang pinakamahalagang naituro sa akin ng parents ko? Ooh, that's such a Ang good naisip question. ko is yung sa pagtitiwala sa Diyos. Mhm. I think yun talaga pinakamahalaga kasi kung iisipin mo ng mabuti, paano ka haharap sa buhay, paano ka makikipaglaban sa lahat ng mga pagsubok, o paano ka naman lalagpas doon sa kahirapan, lalo-lalo na ngayon sa kahirapan. Kapag may tiwala ka sa Diyos, iba eh. Iba. ang perspective. Totoo, Oo. totoo. Katulad ng sinabi ni ate, nakakatakot ang mundo, hindi ko alam kung handa na kami magkaanak. Mhm. Magtitiwala ka sa Diyos, katulad ng sinabi mo, Mhm. it's different. And doon ako nagpapasalamat ng gusto sa mga magulang ko yung itinuro nila sa akin yun. I'm so glad that they gave us that hope. Kasi to your question, ang sagot ko doon is yun, tinuruan ako ng mga magulang ko na there's always going to be hope. Baka tayo mawawala ng pag-asa, meron tayong Diyos eh. Tama. So, there's always going to be hope even when it feels like wala. Kailangan mo lang manghawak. Speaking, naalala ko yung isa sa mga payo ng magulang ko sa akin. Mm-mm. Na parang during that time I was facing difficulties at work. Yeah. Na parang sabi sa akin ng tatay ko na lagi namang merong ganyan, laging merong difficulties, laging merong hirap, may problema. Kumbaga, nandyan lang ang ating Panginoong Diyos para makalagpas tayo. Yes. So yun. Tsaka yun din yung palaging tinuturo sa atin sa pagsamba, di ba? Mm. The current, recent pastoral visitations, Yes. yun lagi yung topic eh. Sobrang nakakatakot na ng paligid natin. Sobrang nakakatakot ng mundo. Hindi pangkaraniwan yung mga nangyayari. Oo. Pero hindi tayo dapat mangamba. Kasi yung meron tayong pagtitiwalaan. And sino yun? Siyempre, pagtitiwalaan natin, yung Panginoong Diyos. So, walang imposible. Di ba sabi nga Totoo. ng ka Eduardo, yung mga bagay na sa tingin natin imposible,
Lahat. hindi imposible yun sa ating Panginoong Diyos. Totoo yan. At laging ipipihit ng Panginoong Diyos Oo. yung mga bagay para sa ikabubuti natin. Totoo. Grabe. I am so thankful for my parents, but also, sobrang thankful ako na meron tayong mga magulang sa iglesia. Yeah. Yeah. Oo. Na sila talaga ang nagre-remind sa atin, pati sa mga magulang ko, araw-araw, how we can live as true Christians. Iyak ako. Kaya, Naalala ko yung mga sinasabi ng parents ko eh. kaya mom, dad, love you. Stop! And sa lahat po ng parents sa buong mundo, maraming salamat. Maraming salamat po. Totoo. Kasi napakalaking parte ninyo sa buhay namin. Mhm. I don't believe na magiging as confident Mhm. as we are today sa ating pananampalataya Mhm. at sa ating paggawa sa pang-araw-araw if it weren't for This is why I love Family Hour. Mm. Actually, yung Family Hour, sobrang importante sa family din namin yon. We do our Family Hour Sundays now. Kasi gaya nung nabanggit ko from previous episodes, nakikita ko na lang yung parents ko ngayon on Sundays when we visit them. Kasi nga, hindi na kami doon nakatira, di ba? So, we visit my parents on Sundays, merong shrimp sinigang si mommy, and of course, after that, bonding, tapos family hour. Hindi si daddy hindi talaga papayag yan na aalis kami ng bahay nang hindi nananalangin. Ba't parang iba sa amin? Family daily. Oh, no. Family day, family hour every day. Yeah. Oh, di ba? We adjust kasi Yeah. malayo na kami. Pero, hindi naman yun nawawala. My family always, syempre, prays every day. And kami, ng husband ko, panata namin, 9 p.m. Alam na, 9 p.m. So, yun din, we always pray for our family. Of Actually, hindi nawawala yan. Kasi nga, wala, sila, for me, they are my greatest treasure. Binigay yan ng ating Panginoong Diyos. And they are the ones na kinasangkapan ng Ama para mahubog yung buhay ko Totoo. and the people around me. So, Din, I love tinuro din that. sa atin yun. Mhm, mhm. Pananalangin, pagpapanata, sa kanila Yes. nagmula. Correct. Sila nga yung nagturo niyan. Hmm. And now that got me thinking, no, paano na lang, wag ka muna. Labas ka muna dito. Hindi naman. Pero paano na lang when the future generations come along, what do you think they should be able to gain from us? Ano ba yung mga pwede natin? Kahit hindi should, no? Ano ba yung mga pwede nating values or what are the values that we hope future generations will inherit or will be inspired by from us? Lalo ka na guru kayo. Oo. Akala ko You go sasabihin mo, lalo ko first. na matanda ka. Uy! Grabe! Alam ko yung sasabihin ni Ate. Siguro resilience. Mhm. Kasi maraming nangyayari ngayon pa lang, di ba? Paano Yeah. sa future generation? Dapat meron silang ability to bounce back. Mhm. Pero hindi lang sa sarili nila, di ba? Mm. Lagi naman tayong bounded by Iglesia ni Cristo values, bounded by the words of our Almighty God. So, gagamitin natin yun as an inspiration to bounce back sa mga failures na kinaharap natin or kakaharapin pa natin. We need that more than Yeah. ever. Lalo na ngayon, alam naman nating mas hihirap pa ang mundo in the Yeah. future. Oh. Ako naman discipline. Mhm. I mean, yan ang tinuturo sa atin ng ating mga magulang. And not just discipline when it comes to your character, pero with also your faith. Na kahit ano pa makita mo, maranasan mo sa mundo na to, you will stick to what is right and what is being taught. Mm-mm. Ikaw naman. Ikaw. Ikaw. Ikaw una. Ano pa? Dapat ako huli. Ako bunso eh. Okay, fine. Well, ako, I hope that the future generations or kahit yung future generation ko na lang, no, inherits the inclination towards hope. Always have that kahit little kernel of hope and of course faith. Kasi yung pag-asa na yan, yung mag-a-anchor sa'yo na kahit feeling mo lugmok ka na and you feel like nothing good will ever come, andyan yung pag-asa. Mhm. And lalo na kapag yung hope na yun ay naka-anchor sa ating Panginoong Diyos. Because if you have that, then you have everything. Wala ka ng, parang I've without expounding, no, I've lived that experience na walang-wala ka na talaga. All you have in your hand is hope. Yeah. And somehow, that's still enough. That's still more than enough. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos na lagi niya akong binibigyan ng ganung pag-asa na no matter what, pag-asa, yung hope na yon will keep me afloat. Mm. So sana yung mga future, I guess it also relates din sa resilience kasi nga,
wala mahirap nang mabuhay sa mundong ito. So you really have to Yeah. have that kind of hope. Hope coupled with faith. I love it. Yeah. Yan, totoo. So, for me, yung isa sa pinakamahalaga din, halos nasabi nyo na kasi lahat, yung from discipline, resilience, and hope. Para sa akin, sana ma-inherit nila yung love. Kasi everything that we do must be of love. Yes. Kasi ang ating Panginoon Diyos, yun din ang ginagawa para sa atin. Puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig, kung paano tayong haharap. At kahit pa sobrang hirap ng buhay, at kahit pa napakarami na mga tao na maaaring pinupush down tayo o hinihila tayo pababa, yung itinuro sa atin na kung paano tayong haharap sa kanila, maging sa buhay natin, pag-ibig pa rin ang sagot. Pag-ibig lang. Yeah. Kasi pag-ibig din yung magtutulak para sumunod tayo Yes. sa mga utos ng Panginoon. So maging pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng pag-asa. Maging pagibig ang dahilan kung bakit tayo dapat maging disiplinado para makapagpatuloy tayo sa ating lakbayin. Tama. At pag-ibig din ang maging dahilan kung bakit tayo magiging resilient sa pagharap sa buhay. Tama. Sobrang ganda ng takbo ng discussion Yeah. natin ngayon. And I really hope that ito yung maibaon natin every day. And ito rin yung ma-appreciate, no, and matutuhan or maging inspiration ng ating mga viewers dito sa Christian Attitude Faith Enhanced, because we have no more time. Yeah. Don't forget to catch us next week only here on INC TV. We're going to be with you for Saturday and Sunday again, at mas marami pa tayong discussions on Christian perspectives in this world as we enhance it with our faith. And on that note, nagpapasalamat po kami sa ating pong kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating pong tagapamahalang pangkalahatan, at sa kapatid na Angelo Eranio Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan po, para sa inyong pag-ibig po sa amin and for making programs like these possible. Kasi po, naturuan nyo kami kung paano pong maging resilient dahil po sa inyong patuloy na pagpapaalala at sa inyo pong pagbibigay sa amin ng pag-asa sa pagsamba, at ganoon din po sa pagiging disiplinado para po kaming lahat ay patuloy na makapamuhay na puno ng pag-ibig sa mundong to, na punong-puno ng kahirapan. Maraming salamat. And thank you also to all of our viewers for once again joining us on another episode of Christian Attitude Faith Enhanced. And of course, thank you to INC Museum for giving us a venue for our talks, no, and our discussion. So don't forget to catch us again next week, 6 p.m. Saturday, dito lang sa INC Radio. Once again, I'm your host, Harmony. Thank you for listening to INC Ina. Radio Cafe. We'll see you again Christian next attitude, week. faith, and hands. Bye. Abandoning hope and faith and love for God.